po sa ating lahat, no? Nandito po tayo ngayon sa may Plaza Mexico para sa grand opening po sa public ng Esplanade Phase 3. Ito po yung Riverwalk dito po sa may Port Santiago, no? Area ng Port Santiago. Ito po ang Plaza Mexico. Ito po yung Bureau of Immigration. Ito lang po yung katabi lang po yan, no? So ito na po yung bagong Esplanade, no, na open po, no, ngayong araw po nito sa public. Kahapon po ay inaugurate itong phase 2 ng Esplanade sa Riverwalk. Walk-through sa itong sa Port Santiago. At pinasina ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. So ito po, no, ito po kaganda ang phase 3 ng Esplanade. Ayan po yung yung Philippine-China bridge, yung Intramuros Binondo Bridge, yan po, no? So dito lang po yan, no? Kita-kita po yan. Ito ay Plaza Mexico. So maya po mag-i-interview tayo ng mga tao rito sa Plaza Mexico para tanungin po kung anong kanilang sabi regarding po dito sa may bagong bukas na Esplanade Phase 3 dito po sa may Plaza Mexico going to Fort Santiago. Hello po sa ating lahat. Kung mapapadaan po kayo dito sa may Intramuros, ito po ang Plaza Mexico, ang bagong bukas na Esplanade Phase 3 po, no? Phase 3 na po ito. Going to Fort Santiago, no? So makita po ninyo kung gaano po gaganda ito at maluwag po itong lugar na to. Ayan po, napakaganda po rito. So may bagong tambayan, may bagong pasyalan ng mga tao sa Maynila. Ito po, no, malapit po sa Intramuros na po ito, malapit sa Port Santiago. Ayan. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Assistant Secretary Mark Sambar ng Department of Human Settlements and Urban Development. I am the alternate for Secretary Jerry Atuzar as the head of the Pasig River Urban Development Agency Council, and I am the head of the Pasig River Urban Development Team sa Department of Human Settlements and Urban Development. So welcome again to Pasig River Esplanade Phase 3. We officially opened yesterday, February 27, and now it is open to the public. And we have a lot of visitors. Everybody is welcome to come and visit Pasig River Esplanade Phase 3. Free of charge po to, open 24/7. I'd just like to explain our Esplanade. We actually opened up to ang bagong development natin was started at Plaza Mexico, which is behind us, all the way to Fort Santiago ahead of us. That is a total of about 600 meters. So ito po yung pinakamahaba naming inaugurate. Additionally, itong area na kung saan tayo ngayon is the Maestranza Esplanade, where we created a 6-meter walkway on top of the river, and we reclaimed 10 meters roadblock, a total of a 16-meter width and a 240-meter long esplanade dito. So that is roughly about 3,000 square meters of new open spaces for the public. Okay? Nakikita po natin, maganda po ang lighting dito. Especially, we're catching it at the right time na pababa na po ang araw. Nakikita natin na buhay pa ang light up dito sa atin. Along the Esplanade, we put up murals for the time being because we wanted to have something for the public. Hindi po. May mga iba pong nag-construct po dito. Yes, sir.
we put up murals here for the public to enjoy, yung mga art pieces ng different national artists and local artists po natin with the theme of Philippine history and Philippine national patriotism. Yeah, yung isang mural po natin is about Bayang Magdiliw. We have the history of Manila, and we have other murals by Botong Francisco. Yes, sir. Yes, sir. Ganyan talaga yung, ito yung mga vision po ni Secretary Acosar. Yes, sir. So nakikita po natin, it's really a long walkway for people to enjoy. Marami pong nakikinabang at natutuwa na mahaba po ang pwedeng lakaran at malapad. Diba? Yan yung importante rin, malapad po siya. Hindi po siya masikip, marami po pwedeng dumaan dito, back and forth. Meron rin po tayong bike lane po dito where we're walking right now. Ito pong pula, yeah. We have this as our bike lane. Okay? Bakit sabi ito po, takot din po siya na open po na pagkanta? Yes, sir. So, right now, provisionally, makikita po natin mamaya, naglagay po ng maliit na booth ang Fort Santiago dito sa may side entrance by our view deck to the moat. So makikita rin natin na yun yung ano nila, provisional entrance, pwede pong pumasok ang mga tao po doon. So sir, may mga viewers po tayo nagtatanong how much daw po ang approximate na budget daw po dito na inilaan. I have to double check. I am not very familiar with the figures right now. Pero rest assured, the funds for this one was primarily through donations of the public sector. So wala pong ano to sa ang binabayaran na po ng gobyerno ay probably ang team po namin na nagpapalay po dito. Sir, napansin lang po namin yung picture ni PBBM ni First Lady. Kasama din po ba siya na ilalagay po dyan as memorial po? Well, ang gugustuhin nga namin na kasama po sila dahil sila naman po ang talagang arkitekto sa buong programa na ito. Kaya nga, ang tawag po ng program is the Pasig Bigyang Buhay Muli or the PBBM project. So, of course, si First Lady at saka si Presidente doesn't want to take all the credit for it. Kaya sabi nga sa amin na hindi na kailangan yung mukha daw nila. So, napaka-humble naman ng ating Presidente at saka First Lady. Hindi na pala kailangan. To be honest, sila talaga ang siyempre yung driving force behind this development here. At nung nag-inaugurate nga po kami, tuwang-tuwa sila, nakita nila kung paano natin paganda at rehabilitate, revitalize itong area na ito. Almost how many months, sir, yung construction bago maka-open? I think we started around November at Plaza Mexico, and then we finished around mid-February. Wow, so napakabilis na ng construction. So right now we're entering the Fort Santiago area already. On the left there are ruins here that may plano po ang Fort Santiago or ang Intramuros administration to rehabilitate in the future. So maybe in the future magiging ano na rin po ito, mga commercial places, mga ibang mga tourist visitor centers. Mas more on economic talaga po. Yes. And also services for our visitors na meron silang mga areas where they can rest. Diba? Kasi mahaba-haba rin po ang ano natin. Kaya po sir, ano po ang ganda ng ano? Yes, ito pa yung future na mga developments na gusto namin ng Intramuros administration for this portion of Kasi ganyan po talaga sir. well, concept po siya. Yung structure, syempre iba pa po yung sa loob. So napakagandaan, talagang makikita mo. I have no idea, pero since I came here around 4 p.m., marami na po ako nakikita maraming. You have to understand, meron po ibang tao galing po sa Fort Santiago kasi nakakalabas na po sila from Fort Santiago. So yung ibang guest ng Fort Santiago dito na po lumalabas sa ating Esplanade. And vice versa, yung ibang guest natin sa Esplanade, pupasok na sila sa Fort Santiago at doon na sila lumalabas. So nakahalo-halo na po yan. Yes, so here is the access
to Port Santiago. Temporarily, nakasarado pa yung access nila. Pero right now, ito pa yung binuksan nila para makapasok po ang So one of the things that we built here as well was a view deck so that people can enjoy the moat surrounding the Port Santiago from the passes river. Malawak yung vista po dito, marami po makikita. Sana all! There was an existing boardwalk po. Dito kasi, maybe up to this point, tambak na siya ng mga pasara natin sa ball. Tapos, yung mga tao na lumalabas po sa entrance po sa dulo, hanggang dito lang po silang makakalakad at hindi sila makakawin papunta sa Plaza Mexico at beyond. So ako natin yung PBBL project, ako natin po, pinigis natin lahat, pinigis natin lahat. At binuksan natin yung walls kasi dati po maraming mga ligaw na puno na lumalaki dito. Actually, nasisira na po yung walls natin ng Port Santiago. So, pinag-usapan din po kami ng Intramuros Administration, tanggalin na po para ma-highlight rin natin yung walls. So, nakikita nyo, lalo na sa gabi, na-highlight natin ang kagandahan ng Port Santiago. So, hindi na po siya lalagyan ng sir, ng ilaw po dyan para mas lalong lumabas yung maganda. Gusto lang po siya para faster lagi yung pag-aaral. Kagaya po yung mga monumental lighting natin sa likod. Ganyan lang po na naman sobrang dapat na malakas yung ilaw. Set lang talaga sa kagandahan. Really not, in the future, that can be, that can also be something that the Intramuros Administration can consider. Yeah. So sir, hindi na po ito yung ilog Pasig kalat noon, kalat dito. Grabe naman siya. Kanta yun eh. Grabe naman siya. Grabe naman ang Kalat dito, kalat. Napakaganda ng ano. Ito na po siya. Ayan na po. Ang ganda nga eh. Diba? Ang structure. Itong structure sir, dati pa po ito talaga. Ano pa to? Panahon pa to ng Spanish time. Oh, Yes. grabe ano Spanish talagang. time to. So ito talaga ang gusto niya First Lady, talaga ma-preserve, no? Ma-enhance, no? There's some Ma-enhance. portions they rebuilt during the Filipino-American War, the World War II. Kaya yung mga butas-butas na sinasabi nila, mga bomba at mga bala yan Ay, eh. tama pa po yan, grabe. Ano, Wala ko kayo antibay. na nakita pa ng mga So panahon pa po, panahon pa yan sir, no? If I'm not wrong, ni President Marcos Sr., tama po ba? I would assume, yes. Matagal na po naman yung Port Santiago walls. Pero like I said, yung hindi masyado na bibigyan ng pansin dati. At yun na nga, highlight kung paano natin pwedeng pagandahin. So di ba, ang ganda, ang aliwalas grabe, tingnan, no? So first day of opening po ito. Yes, first day. Para sa public. Kahapon inauguration. Mga kababayan natin, no? Lalo na mga foreigner, no? Talagang Kung dati ay anak ng Pasig naman ito. Kalat dito, kalat doon. Kalat doon, kalat dito. Palayo. grabe, so within 3 months, almost 3 months talagang na-reconstruct po ito, no? Ang Well, yung ito, existing na po ito. Existing Nilinis na. talaga namin, tapos binago namin yung mga ilaw, inayos namin yung mga Yung lightings, no? Dati po, madilim rin po dito kasi kantan lang yung ilaw dito. So, ginawa namin ng design na mailiwalas na po siya, nakikita nyo naman. Mamaya, pag sa likod po natin, makikita nyo, tuloy-tuloy na po yung ilaw. At maganda po yung lighting dito. Kaya nga sinasabi ko, lighting is something important to
the ambience, diba? Kung paano ma-enjoy ng tao ang isang area, diba? So, with this, makikita natin na pag maganda po yung lighting, maganda yung pag-alaga, talagang bibisitahin ng mga tao. Yes, of course. No, talagang ikaka-proud po natin ito. No? Uy, grabe. No? pa, mayroon ba ditong boat na sakaling mag-iikot? Tingnan niyo naman guys, so, mga estudyante. Tingnan mo, ayan, yung mga students, ayan, no? Nakapangan pala talaga guys. Sure natin yung Ayan, live live. guys, no? Ayan, no? Love the Philippines. Nakalagay, love. Oh. Uy, in-intramuros lang ito guys. Sir EJ. Ito yung sinasabi ng Sige, sige. Nakikiugnayan naman po tayo sa iba't ibang mga departamento natin para tutulungan po kami para ayusin yung situation. As you can see, from here, kitang-kita po, all the way to sa ginawa natin hanggang sa Manila Post Office, may mga pailaw po natin. Ganda sa gabi. Kasi kami ito maniwala kayo. Ayan, love! Siting yan. Ito yan naman talagang Ay, grabe mga kabayan at dito ay talagang marami tayo. ang tulisin natin. Okay. Ching, paglan na yan. Yung mga structures po dito sa Fort Santiago. So, nakikiusap pa kami kung paano namin idudugtong ang esplanade natin all the way to Delpan Bridge Oh, wow, and beyond. ako pa ng bill. Pero ang gusto rin natin in the future, bubuksan din naman ito ng Intramuros Administration para makapasok rin yung ibang tao dito towards Fort So Santiago. for now talaga kasi sir, close po yan. Yeah, dinilimit lang nila kasi syempre hindi naman pwede basta-basta pumasok sa Fort Santiago at may bayad din pag May bayad. So pag in-open po sir, free na po. Ay, Hindi, meron pa rin entrance. Pero pag papasok po kayong Fort May Santiago, may entrance. entrance fee po. I think it's Ayan, 75. so klaro yun. 75 yan. 75 pesos for regular and 50 pesos for discounted. Ano yan, pag Maynila may basta may counted. Citizen, Manila Citizen. Ayun. Parang Manila. Tanungin natin. Ay, sir, pagkasakali po na may ano dyan, na lalagyan po ng ticketing booth. Baka. Ganun yun. Ganun mangyayari. Lagay sila ng ticketing dito para yung iba yung mga guests dahil papasok dito pwede rin lumabas. Yun. And vice versa. Yan. Diba? Ganito pa. Galing, oh. Ganito lang muna to kasi continuation pa rin naman to doon, no? Papunta ng Delpan Bridge. Ayan po, no? Ganda rito, eh, no? Oh, ang hangin, no? Grabe. Ang presko. Succeeding showcase area would be the East Showcase area or the Makati area. So right now, sa plano ng Makati LGU and yung mga stakeholders natin doon, pinag-aaralan namin ang Circuit Makati, ang Rockwell Makati, Guadalupe Bridge area. Kanina po may meeting ako with the LGU of Taguig of opening by Santa Monica Bridge. So tuloy-tuloy po ang development ng Pasig River urban development. Actually, even beyond ang esplanade natin dito, pinag-aralan na rin namin paano idugtong toward Arroceros Park. So yun ang susunod namin dito sa Manila. Nagawa na pag-aralan na namin paano idugtong ang esplanade natin. Ikakabit natin dun sa view deck ng Arroceros Park. And then beyond towards Ayala Bridge. Okay. And then we already have concepts and we're already talking to Malacanang na pwede rin tayong, sana pwede tayong payagan tayo gumawa ng esplanade rin doon para dadaan din tayo doon sa may bahay Pangulo. Okay? Yes, sir. Kailan yung project ito? Kailan project? Opo. Yan po talaga sir ang gusto malaman ng ating viewers kung sino po talaga ang nag-initiate para po maano po itong Well, the project, of course, like I said, is spearheaded by the President and the First Lady. Kaya nga ang tawag sa project na to is the PBBM or Pasig Bigyan Buhay Uli. Kami po sa Department of Human Settlements and Urban Development, kami po yung lead agency na inatasan para maging maging chairman ng Interagency Council. So kasama po namin yung iba
pong mga ahensya kagaya ng LMDA, DILG, DOF, DBM, DOT, DPWH, DOTR, iba ba? DNR, at iba-iba pang mga ahensya para maprotektahan natin at magawa natin ng tama yung pag-develop natin ng Pasig River Esplanade. Pero siyempre, hindi natin magagawa ito without the support of the President and the First Lady. Yes, yun. Sir, ito pa po additional. Ano po yung assurance ng ating mga kababayan na namamasyal po dito na safe po sila? Makikita nyo naman po, meron po nagbabantay ng mga gwardiya ng Intramuros at ng Interagency Council. Meron po tayong security guard dyan, pero meron po tayong mga security guard na nakabigis, na parang naka... Civilian lang. Hindi po, taga Intramuros Administration po sila. Parang Civil. Guardia Civil. So meron pong nakabihis na Guardia Civil na ano sila, na parte po sila ng Intramuros Administration. Marami po nag-ano dito. At 24 hours po. 24 hours rin po yan. Yes, sir. Yes, ma'am. Sir, di naman kaya ito maging tirahan ng mga homeless. Of course, we're trying to prevent that, but at the same time, meron naman po rin pong flagship program si DBBM for housing, homeless. yung 4PH po natin, Yes. na pambansang pabahay para sa Filipino housing program. Karamihan ng mga informal settler families natin, actually we already resettled them in our 4PH programs already. So mayroon po tayong mga pabahay na napagawa na para sa kanila, or may mga units na po tayo na identify para sa kanila. So tuloy-tuloy lang po yun. It's a synergistic program na, kaya nga nakapartner ang Pasig River Urban Development sa housing program rin po ni Presidente, dahil alam naman po natin all along the banks of Pasig River, marami po tayong mga informal settler families na kailangan natin i-settle. Ang kagandahan po sa 4PH program, ito primarily in-city resettlement. So ibig sabihin, hindi po natin ilalayo kung saan natin sila i-resettle para hindi sila manibago sa surroundings nila. So marami po kami mga projects, at abangan nyo po, makikita nyo rin yun kasi malalaki po ang mga projects namin for 4PH housing. Kasi actually po sir, marami po kasi nabibigyan din ng pabahay ng 4PH program na bumabalik pa din po dito. So yun po yung ano ng mga karamihan din po. Highly unlikely na po bumalik dahil mas maganda na yung bahay nila po doon. Diba? Kasi unlike yung ibang programs natin for housing na malayo ang pinupuntahan nila, nawawalan sila ng livelihood. Tapos minsan kulang pa yung utilities nila doon, kulang yung access nila. So nahihirapan rin talaga silang tumira doon. So ang gusto nga natin, kaya nga yung sa 4PH, kinukompleto na natin lahat yan. Mayroon na dapat ng mga facilities na malapit sa kanila, yung access nila to their livelihood, hindi na dapat ganun kalayo. Meron tayong mga amenities, kagaya nga palagi sinasabi ni Secretary Acuzar, dapat yung mga amenities na pangkaraniwang tao or pang mga mayaman, nararamdaman rin ng mga mahihirap. Yes, diba? So hindi lang dapat exclusive sa kung sino lang may kaya yung mga amenities. So gusto niya talagang ibigyan na karapat-rapat sa mga dignidad ang pagpapabahay ng mga ating mga mamamayan. Okay? Yes, sir. Paano ba kumuha ng access para maka-avail sa pabahay? Avail the 4PH housing program. Unang-una pwede niyo pong lapitan ng government unit. Makikita niyo po kung may 4PH housing sa inyong area. Na kung walang 4PH housing, pwede po kayong lumapit sa amin sa Department of Human Settlements and Urban Development sa aming main office dyan sa Quezon City. Pwede rin po kayo magtanong doon, or even sa mga pag-ibig branches, pwede po kayo magtanong doon. Sila po ang magpo-point sa inyo kung ano yung pinakamalapit, ano yung pinaka-libre pang 4PH. Pero karamihan po ng 4PH ng mga housing natin na puno na kaagad. Ganun po kabilis rin. Kaya the more clamor that we get from people na gusto ng pabahay, doon namin parang ma-design din kung saan pa namin kailangan magdagdag. So yung priority po talaga sir, yung mga kababayan natin na talaga nakikita po natin na wala talaga silang matitira. Yes, of course. Siyempre, yan talaga ang priority natin to help the poorest of the poor. But it has to be understood din naman po na kailangan may capacity to pay rin for the 4PH housing. Right now, if I'm not mistaken, ang pinakamahal na product po natin, ang babayaran na po ng isang beneficiary is about 1,900 a month. Zero down po yun wala pa kayong down payment doon. Yan ang pinakadabi. So with 1,900 a month for the first year,
and then an escalation of about 10% every year afterwards. Tapos may subsidy, kasi may subsidy na po yun. So, isipin nyo po, 1,900 is less than, it's roughly mga 70 pesos a day. Diba, may sarili ka ng bahay. Diba? At yung mga pabahay po namin, at that price is about 25 to 27 square meters. Diba? So, it's a decent and a very dignified living na hindi na po barong-barong yung pinagtitirahan ng mga tao. Sir, nandiyan na tayo sa mga pabahay. Yes, sir. Kami ay bilang isang vlogger, gusto po namin na makapag-update sa lahat mga pabahay po ni BBM. Paano po kami makapag-cover sa loob? Kasi kami ay hinahabol ng gwardiya minsan. Nice question. Pwede naman pong sumulat sa ating tanggapan sa DSUD at pwede po kayong humingi ng clearance lang naman po. Pwede naman po kayong papasukin basta may, siyempre hire rin namin kayong papasukin sa isang active construction site tapos wala po nagbabantay sa iyo. Baka may mangyari po sa inyo at na mahiya naman po kami na kami pa ang may kasalanan doon. So it's more for the safety rin kasi syempre kailangan there's certain sites na baka hindi pa pwedeng pasukan or there's certain sites na mas komportable, mas pwede nang pasukan na pwedeng i-video na. So yun yung mga importante na mga protocols na kailangan pasukan. But I'm sure pwede naman sila na tanggapan para pwede kayong bigyan ng access. Tama po, sir. Okay, question. So, walk around, take pictures, and explore. At sana ma-enjoy nyo ang bagong inaugurated area natin sa Pasig River Esplanade Phase 3. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Thank you, sir. Very much appreciated, sir. Sir, name po nila, sir, para sa mga huling pasok po. Ako po si ASEC Mark Sambar ng Department of Mark Human Sambar, mga Settlements and Yan Urban po. Development. Yes, Thank you very much, sir. God bless po. Appreciated, sir. Very much appreciated po. Thank you, sir. Po. Natapos na po ang aming Ayan po si Sir, no? Si Sir Mark Sanbar, si ASEC, no?